ICT is going up. Ang tanong, bakit? And ito yung reason bakit number one richest Filipino ngayon si Razon. Kasi ito yung bread and butter na stock niya, no? And nagiging na rin to, growth driver ng PSEI. Ayan, no? Almost 1 trillion na siya in market cap. Ibang-iba compared to dati, no? And kapag nagpatuloy yung kanyang run up, eventually ba kaya niyang lagpasan ng sa ngayon si SM di ba? Biggest market cap sa main index. Ay, hindi, nalagpasan na niya, no? SMPH. Lagpasan niya na pala. Okay. So, ang next niyang lalagpasan is si kay Villar. Yung kay Villar kasi Heaven, walang laman to di ba? So, a lot of these market value, I think personally are paper value kasi wala namang bibiling investor, no? Matinong investor at market cap na ganyan. Okay. 1.4 trillion only earning based on 2023 1.4. Di pa nga ito nagsasabit ng 2024 annual report niya. So I don't know why. Bakit naipit ng ganun? Okay. Ang tanong, bakit siya umaakyat? Well, again, based on my personal opinion, is because of fundamentals and valuation of the company. So ICT is my before the fact topic for today. And if you want more of my exclusive contents, investing contents, stock analysis, stock requests, and discussion of my personal dividend retirement portfolio, exclusive community chat, di ba? Available to the supporter and sponsor in my Patreon platform. Check the pinned comment. So ICT, kinakover ko na to dati. In fact, hawak ko to dati and binenta ko, no? And then nagtuloy-tuloy siya, pero okay lang kasi may hawak pa ako na sa certain stock related to ICT. So anything good that's happening on ICT, maapektuhan yung stock ko na yon. So as early as June of 2022, binavalue ko na siya, no? June of 2022. Dito siya no? 'Di ba? 191. Market cap niya lang noon is 362. Ngayon, almost 1 trillion na siya in market cap. So dati nagte-trade lang siya close to my bargain price, no? Hindi nga a little bit little bit above my bargain price. But eventually nag-correct siya, malapit 'yon, 'di ba? Ayun oh, 'di ba? 150, 160. Pero pag continuous yung growth niya, 212, 253 na, eventually diyan siya tumambay 212, 253. Yan. Another analysis ending ng December of 2022. So, December of 2022, dito siya noon, 209, 200 something. Ayun, no? So, inline na siya sa aking bargain price. Pero, pag continuous yung growth niya, 284, 346. So, 284. Dito pa yan, di ba? 346. Angat pa siya pag continuous yung growth niya, 346. Dito, kita nyo yun, no? Bakit ganun? Bakit kung saan yung intrinsic value ko, doon siya sumasawsaw? Doon naglalaban-laban yung support and resistance ng mga trader. Ano yun? Magic? Magic ba yun? So, ending ng December of 2023. So, December of 2023, dito siya noon. So again, nasa sumasawsaw talaga siya sa, matagal siyang sumawsaw sa 218, di ba? So 218, I think dito na siya naging attractive dati, no? Ayan bargain price 253 na eventually pinuntahan niya, and then
Ayan oh, di ba? Diyan ulit siya naglalaban-laban yung order flow. Pag nag-grow siya, continuous 297, 4112. So 297 dito ba yan, and may optimistic value of 4112. So 4112 dito ba yan, di ba? Na eventually pinupuntahan niya no. Ano ko talaga tsumamba ha? So ending of December at 2024, 766 billion in market cap. December of 2024, dito yung nag-correct siya, no? Ayun, no? Di ba ito yung rebalancing na naman ng PSEI kasi nga nagre-rebalance yung PSEI and may mga malalaking company na ipapasok. Ang unang babawasan ng allocations yung mga malalaki, di ba? Para masatisfy mo yung market cap ng mga bagong papasok na medyo mas malalaking market cap na yung pinalitan nila mga malilit na market cap na business. So bargain price ko noon is 345 which is inline siya sa aking bargain price. Pero pag nag-grow, 456, 632, di ba? 456 eventually, ayun no, pinuntahan niya. And then, eto na malupit dyan, no? 632. So, 632, possible kaya yun? That's additional 30% upside. Grabe talaga yun So kung mapunta siya doon sa stock price na yun, 632 times magiging market cap niya is ano na to, 2 billion shares no. So 2.018. Ang magiging market cap niya 1.2, almost 1.3 na yung talagang dominant business na nakabase sa Pilipinas, di ba? Philippine company. Nakalupit nun, Brad. Ngayon, yung valuation ko na yon is based on December. Continuous nga growth niya Nag-grow nga siya ng first quarter, second quarter, kaya yung first half niya is still growing, 1.3, 1.5, 420,000 USD, naging 483, parang double digit pa rin ng growth yan So, I think pag continuous yung growth nito, di malayo, no? Nagiging 1.3 trillion market cap. Malapit na siya sa market cap nung guy Villar. Ayun double digit nga, no? Net income grew 15%, recurring net income 20%. Revenues 14%. Lahat double digit Grabe, blue chip na to We have continued our strong momentum, blah blah blah. Exceptional performance kasi bira yan For a Philippine company na laki mo nang ang company, grow ka pa ng double digit, di ba? And ito rin yung isang classic example ng isang company na magaling gumamit ng leverage, no? So 2022 makikita nyo, laki ng utang niya, no? Kasi nag-expand Umutang siya ng umutang, nag-expand. Fast forward ng 2024, lahat ng yun nag-materialize. Such that, nag-generate na siya ngayon ng limpak na cash flow. Yung leverage niya, unti-unti, bumababa. Ganito yung magandang paggamit ng leverage. In short, magaling talaga na businessman si Razon. Okay? So, 15% year over year, no? This achievement reflects our continued focus on operational excellence. Strong balance sheet, blah, blah, blah. Ganito dapat yung mga blue chip, no? Mga malalaking business yan sa main index. Marurunong gumamit ng leverage. Ang problema kasi yung iba, utang lang, ganon. Pero hindi nagmamaterialize. Hindi nakapag-contribute ng additional growth, ganon. So, consolidated volume nila in the first half, 11% higher. Despite all of these tariff news, no? Talagang continuous pa rin yung kanyang operation, growing. We'll see sa second half kung maapektuhan siya ng mga tariff news kung kunyari biglang nagkandaletse-letse yung trading relationship ng iba't ibang bansa, ganon. Well, normally lang naman US versus the world, pero again, pagdating sa trading, kasi yan talaga chain effect yan. The volume growth was mainly due to the improvement of trading activities across all region. So, may ba sila rito? Parang outlook.
So, parang wala pero aggressive pa rin sila mag-capex, oh, no? So, a lot of these pag nag-materialize, additional or contribution sa growth ng na nilang business, and normally ang expansion kasi nito is outside Philippines pero may paparating tong malaking project sa Pilipinas, no? I think yung nasa Batangas ata yon. Okay. Ito yung mga development na niyang mga project sa Batangas. Okay, bla bla bla. Oo, ito yon, no? Parang pag natapos to, ito ating magiging biggest port in the Philippines. And various other equipment acquisitions and upgrades, maintenance capex, blah blah blah. So, ayan, no? Double digit lahat. Sabi. Second quarter niya, still double digit. So, doon yung momentum niya talaga. Di nawawala, no? So, namimigay ito ng dividend, 14.16. 14.16 at current price. Ano na yan Medyo, ayan, 2.9%. Pero kung nabili mo siya dati dito, no? Mga 157, gano'n. 14.16 divided by 157. Ayun, no? Di ba? 9% yield on cost na syempre next year, tatas na naman to ng dividend Di ba? Kung ganito lang na continuous yung growth niya. Malamang next year, tatas naman to ng mga double digit na dividend growth. Ang tanong, do you want to follow my personal fundamentals and valuation analysis on ICT? Check the pinned comment.